Magandang araw mga mahal kong mag-aaral. Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Ann upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa mga uri ng panahon. At kung nais mong matuto, simple lamang ang iyong gagawin, panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Iba't ibang panahon ang nararanasan natin. Mayroong mahangin, maaraw, maulap at maulang panahon. Ang mga ito ay mahalaga upang magpatuloy ang buhay dito sa mundo. Ngayon alamin natin at isa-isahin ano-ano nga ba ang mga uri ng panahon. Tapusin mo ang video natin ha, para matuto ka ng husto. Simulan natin sa pagbibigay ng ating MEL competency. Natutukoy ang iba't ibang uri ng panahon at ang epekto nito sa ating pamumuhay. Pero bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo tungkol sa ating nakaraang aralin. Ibigay ang ngalan ng mga sumusunod na anyong lupa at anyong tubig na makikita natin sa ating paligid. Kumuha kayo ng lapis at papel. Unang larawan. Pangalawang larawan. Ikatlong larawan. Para naman sa ikaapat na larawan. At ang ating huli at ang ikalimang larawan. Ngayon ay tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung oo, magaling mga bata, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong kaalaman. Tukuyin ang panahon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang larawan, anong panahon ang ipinakikita nito? Ang tamang sagot ay maulang panahon. Para naman sa ating ikalawang larawan, anong panahon naman ang ipinapakita nito? Isulat ang iyong tamang sagot sa sagotang papel. Ang tamang sagot ay mahanging panahon. Ikatlong larawan. Anong panahon ang ipinapakita nito? Ang tamang sagot ay maaraw na panahon. Ikaapat na larawan. Anong panahon ang ipinakikita nito? Tamang sagot ay maulap na panahon. Para naman sa ating huli at ikalimang halimbawang larawan, anong panahon ang ipinakikita nito? Ang sagot ay mabagyong panahon. Matapos nating sagutin ang mga maikling gawain, tuklasin natin ang ating bagong aralin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa mga uri ng panahon. Mga bata, alam nyo ba na ang Pilipinas ay isang bansang may tropikal na klima? Kapag sinabi nating tropikal, ito ay mayroong tag-ulan at tag-init lamang ang ating maaaring maranasan, kahit kailan na hindi sa atin magkakaroon ng winter o snow. Dahil sa iba't ibang salik, ito ay nagkakaroon ng iba't ibang uri ng panahon o weather. Mayroon tayong iba't ibang panahon na ating nararanasan sa loob ng isang taon. Merong maaraw, maulang panahon, mahangin na panahon. Mayroon din naman na maulap na panahon at mabagyong panahon. Ang mga panahon na ito ay nakatutulong sa atin na magawa ang ating mga gawain.
Ang 5 panahon na maaari nating maranasan ay ang maulan, maaraw, mahangin, maulap at mabagyong panahon. Ito ay nararanasan natin sa iba't ibang panahon at oras. Maaaring naiiba rin ang panahon na nararanasan natin sa iba't ibang lugar. Maaaring umuulan sa ibang lugar at maaraw naman sa iba. Halimbawa, dito sa Nueva Ecija, maaraw, pero sa bandang Aurora naman ay nagiging maulan o nagiging maulap sa gawing Pampanga. Depende kasi ito sa lokasyon natin. Nararanasan din natin ang panahon ng bagyo sa Pilipinas sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo, Agosto at Oktubre. Ngunit dahil sa pagbabago ng panahon, ay nakakaranas din tayo ng bagyo sa ibang buwan ng mga taon dahil ito sa climate change na nangyayari sa atin. Ang pagbabago ng panahon sa isang lugar ay dumidepende din sa lokasyon nito. Halimbawa, ang Baguio City na nasa mataas na lugar ay nakakaranas ng malamig na panahon kumpara sa mga nasa Metro Manila na nasa mas mababang lugar, nakakaranas sila ng mas mainit na panahon. Maliban sa lokasyon ng isang lugar, nakakaapekto rin ang direksyon ng hangin at kung saan ito nagmumula sa pagbabago ng panahon sa bawat buwan sa loob ng isang taon. Kaya kung inyong mapapansin, may mga panahon na mainit ang simoy ng hangin, mayroon namang mga panahon na malamig ang simoy ng hangin. Halimbawa, ang hangin na nanggagaling sa timog kanluran ay tinatawag na hanging habagat. Ito ay nagdadala ng ulan at bagyo. Kadalasan ito ay umiihip kapag Hunyo hanggang Nobyembre, kung saan madalas ang ulan at bagyo sa ating bansa. Samantalang ang malamig na hangin na mula naman sa hilagang silangan ay tinatawag na hanging amihan. Ito naman ay mayroong dalang malamig na hangin at kalimitang nararamdaman natin ang simoy kapag Disyembre hanggang Marso. Teacher Ann, paano po natin nasusukat ang panahon? Alam niyo ba mga bata, na isa sa nagdudulot ng pagbabago ng panahon sa isang lugar sa bawat oras ay ang temperatura na mayroon ang isang lugar. Sa pamamagitan ng temperatura, ng temperature, nasusukat natin kung gaano kainit o gaano kalamig sa ating lugar. Maliban dito ay maaaring ang mga aktibidad o gawain ng mga tao ay may kaugnayan din sa panahon na nararanasan sa isang lugar. Halimbawa na lang dahil sa mga usok ng mga sasakyan at mga pabrika, ito ay nakararagdag ng init kung kaya nagiging mas mataas ang temperatura natin. Gayon din ang kawalan ng mga puno na siyang naglalabas naman ng mga oxygen. Teka muna, ano nga ba ang ibig sabihin ng panahon? Kapag sinabi nating panahon, ito ay tumutukoy sa kalagayan at katangiang pangkalikasan. Ito din ay may kinalaman sa kainitan, kalamigan, kabasaan, katuyuan na nararanasan ng isang lugar. Ngayon ay alamin natin ang mga uri ng panahon na ating nararanasan sa ating bansa. Umpisahan natin sa maaraw na panahon. Ito ay tumutukoy sa panahon kung saan matindi ang sikat ng araw, maalinsangan at tuyo ang lupa. Angkop ang panahong ito sa pag-aani ng mga pananim, pagbibilad ng mga produkto upang matuyo agad. At dahil na rin sa init ng araw, kalimitang nagkakaroon ng mga bakasyon sa dagat dahil sa init ng panahon. Ang mga tao ay nagsusuot ng manipis at komportabling mga kasuotan upang mabawasan ang init ng panahon at init na kanilang nararamdaman. Kalimitang nagsusuot tayo ng mga damit na cotton at malalambot at malalamig sa katawan upang hindi natin masyadong maramdaman ang init at alinsangan. Isa pa sa halimbawa ng uri ng panahon ay ang maulang panahon.
Ito naman ay tumutukoy sa panahon kung saan madalas ang pag-ulan at malulam ang kalangitan. Kadalasang may mga pagbaha at paglambot ng lupa dahil sa madalas na pag-ulan. Ang mga mabababang lugar ay prone sa baha. Kadalasan, nakasuot ng makakapal na kasuotan ang mga tao para proteksyon sa lamig. Kapag maulan ng panahon, kalimitan ng mga tao ay nasa loob lamang ng bahay at ito ang oras at panahon para magsama-sama ang pamilya. Ang iba ay nagluluto ng mga maiinit na sabaw upang mapawi ang lamig na kanilang nararamdaman dulot ng panahon. Gumagamit din ng payong, kapote at bota ang mga tao kung lalabas. Kadalasan nananatili sila sa loob ng bahay. Ito rin ay angkop na panahon sa pagtatanim ng palay at iba pang mga pananim na gulay at prutas. Malaki ang kaugnayan ng mga panahon sa paraan ng pamumuhay ng mga tao at sa kanilang mga pagsasaka at pag-aani. Nakakaapekto ito ng malaki. Ang ikatlong halimbawa naman ng uri ng panahon ay ang mahanging panahon. Ito naman ay tumutukoy sa panahon kung saan malakas ang ihip ng hangin, malulam ang papawirin ngunit walang ulan. Ang mga panahon na ito ay akma sa pagkakaroon ng mga outdoor activities kagaya halimbawa ng pagpapalipad ng saranggola, paglalaro ng habulan, o pagpipiknik. Angkop din ang panahon na ito sa pagkakaroon ng mga recreational activities. Ang mga bata ay nagpapalipad ng saranggola at naglalaro sa labas sapagkat hindi ganoon kaalinsangan at kainit ang panahon. Ang ibang mga tao ay nagpupunta sa mga paliguan at ang iba naman ay isinasagawa ang mga birthday parties kapag ganitong mga panahon sapagkat hindi masyadong mainit at mahangin, komportable sa mga bisita. Ikaapat ay ang maulap na panahon. Ito naman ay tumutukoy sa panahon kung saan maraming malalaking ulap ang makikita sa kalangitan. Hindi matindi ang sikat ng araw at walang ulan. Malilim at akma sa recreational activities. Kapag naman labis ang malalaki at maiitim na mga ulap, ito naman ay maaaring bumigat at magdala ng ulan. Kung kaya't kailangan tayong maging mapagmatsyag. Ang mga malalaki at maiitim na ulap na ito ay nagsasama-sama upang makabuo ng ulan. Ang ikalima naman at ang huling halimbawa ng panahon ay ang mabagyong panahon. Ito naman ay tumutukoy sa panahon kung saan may malakas na hangin at pag-ulan, kumukulog at kumikidlat. Nagbabadya ito ng malawakang pagbaha at pagkakaroon ng landslide o pagguho ng lupa. Kalimitan din ng mga tao ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tahanan at naghahanda ng kanilang first aid at mga pangunahing pangangailangan in case na magkaroon ng evacuation. Nakikinig ang mga tao sa balita upang malaman ang lagay ng panahon at ang karamihan sa mga establishmento at tindahan ay mga sarado, dala ng malakas na hangin at pag-ulan. Ang mabagyong panahon ay delikado, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga bundok dahil maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa at sa mga coastal areas dahil maaari itong magdulot ng storm surge kapag sobrang lakas ang hangin. Ngayon ay pagyamanin naman natin ang ating kaalaman. May inihanda ako sa inyong maikling gawain. Halina at ating sagutin. Para sa ating panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung anong panahon ang inilalarawan. Para sa ating una, matindi ang sikat ng araw at mainit ang panahon. Anong panahon ang inilalarawan nito? Ikalawa, nagsusuot ng bota at kapote si Mang Cardo nang lumabas sa kanilang bahay. Anong uri ito ng panahon? Ikatlong halimbawa, may malalaking ulap sa kalangitan, hindi masyadong mainit,
ngunit walang ulan. Anong panahon ang inilalarawan? Ikaapat na halimbawa, malalakas at mapaminsala ang ulan at hangin. Anong panahon ito? At para naman sa ating number 5, banayad ang hangin na angkop sa pagpapalipad ng saranggola. Anong panahon ang inilalarawan? Nasagot mo ba ng tama? Kung oo, magaling mga bata. Tayahin natin ang inyong natutunan sa aking aralin na itinuro sa inyo. Narito ang aking inihandang gawain. Para sa ating panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap at isulat ang letra ng tamang sagot. Number 1. Ito ay tumutukoy sa pabago-bagong lagay ng kalangitan at atmosfera. Ikalawang tanong, masama ang panahon at nananatili ang magkapatid na Snow at Kiso sa kanilang tahanan. Malalakas ang kulog at kidlat na sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Anong panahon ito? Ikatlong tanong, ang pagpapatuyo ng mga bungang butil, pag-aani at pagpapagawa ng mga kalsada ay karaniwang ginagawa tuwing anong panahon, kung saan matindi ang sikat ng araw. Ikaapat na tanong, alin sa mga sumusunod ang angkop na kasuotan kung maulan ang panahon? At para sa huli at ikalimang tanong, alin sa mga sumusunod ang angkop na gawain sa maulap na panahon? Nasagot mo ba ng tama ang ating gawain? Kung oo, magaling mga bata! Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video lesson. Sana ay natuto kayo na maragdagan pa ang inyong mga kaalaman. Para sa mga karagdagang detalye at impormasyon, huwag niyo kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Para sa iba pang mga video lesson, maaari niyo akong bisitahin sa aking Facebook, TikTok at YouTube account. I-type lamang ang Teacher Ann Alfaro sa aking YouTube channel. At ang aking namang personal Facebook account na Teacher Ann Ribs Alfaro para sa mga karagdagang detalye, soft copy ng mga COT, mga write-ups at iba pang paperworks na inyong ipagagawa. Hanggang dito na lamang, miss pa po sa inyong lahat. Ako po muli si Teacher Ann. Maraming salamat po sa inyong panonood.